Maraming nagtatanong mga kalagalag kung bakit daw ay maraming kabaong na nakakalat dito sa aming lugar. Katunayan nga ako ay pauwi at dito na naman ako dadaan kung saan yung mga kabaong ay nagkalat dito. At yung katanungan yan ng karamihan ay masasagot natin. Ipakita ko muna sa inyo mga idol ang mga nagkalat na kabaong dito. Bilangin natin kung ilang piraso ito. So ito ang una mga idol. Ayan. Isang kabaong yan na buong buo pa. Pang isa yan. At dito sa aking kaliwa ay mayroong isa pa. Ayan. Buong buo pa. Yan ay ang pangalawa. At doon sa may unahan natin, ayon, mayroong isa doon na nabubulok na siya. Sira na siya. Metal din siya. Ayan. So, ayan. Pangatlo yan. At dito nagtaka ako mga kalagalag kung bakit yung isang kabaong na binuksan ko dito nung nakaraang gabi ay nawala. So ayan, ayan yung bakas niya, yung pinaglagyan niya. At ito yung nangyari. Merong naglipat sa kanya, ayan. Nilipat ito dito. Ito yung pang-apat, brown na brown, kinakalawang. At ito naman yung pang-apat. Nagtaka ako kung bakit yung isa ay nagalaw, may lumipat. Pang-apat, 5, ayan, 6. Magilap pa tayo, 6. Diyan meron dyan, kaso masukal. 6. So yan, meron pa dito mga lapida, mga counter. Yan mga idol, lapida. 6 lang ba? Ayun, meron pang isang nakatagilid. Ayun, tingnan natin. Bulok na to. Lahat sila metal. Ayan. 6. Doon sa unahan, meron ako nadaanan doon. Ay kahoy. Tingnan natin yung kahoy. Nabulok na siya. Ayan. Meron dito. Ito yung pang 7. 6 doon, 7. Ayan. Bulok na. Kahoy. Ay hindi, bakal din. Kinalawang na. Ayan yung frame niya. At yun yung pang 8. Kahoy mga kalagalag. So, minsan pag dumadaan ako dito, nabubulsot ako sa kabaong. Pag yan ay naanuhan na ng damo, natabunan na. Yan, kahoy. Meron ding lapida. Ito yung ano dito, literal na nagkalat na kabaong. Ayan mga kanter, yung mga tanong nyo masasagot ko yan. Itong mga kabaong na yan, mga kalagalag, yan ay tinapon talaga dito dahil hinukay na yan doon galing sa sementeryo. Isang pribadong sementeryo na kapag naghukay o magpapalit na ililibing, yan ay tinatanggal at yung laman yan inalalagay sa sako o box. At kapag maipapalit ng ililibing doon sa mga kapamilya ng namatayan dito, isasabay na yung buto. At itong mga kabao nga dito nila tinatapon o kaya idinidispose. So hindi ko malaman na ang mga ito ay talagang dito yung kanilang tapunan o kaya proper disposal nitong mga nagkalat na kabaong dito, o kaya baka illegal din to sa pagganito dahil karamihan nagsasabi sa vlog ko ay dapat daw mayroong proper disposal, niyuyupi at nililibing dahil daw kung yung may sakit na namatay na isinilid dyan at inilibing, pwede pa raw yun makahawa ng sakit. So meron sa ating nagbigay ng babala na kapag tayo ay muling hahawak nitong kabaong na yan mga ka-hunter ay gagamit tayo ng guantes. So yan lang mga ka-hunter. At ang mga kabaong na to ay dito lang talaga. Way back 1980s hanggang 90s
nung kabataan ko, meron na akong nakikitang nagtatapon dito talaga ng kabaong. Yung mga dating supolterero dyan sa pribadong sementeryo, ang ginagawa nila, tinatalianan dito, yan, kabilaan doon. Tapos, minsan dalawa lang katao, naglalagay sila ng mahabang kawayan. Wala pang highway dyan sa unahan, ay dito nila dinadala. So yan ang pag-dispose nila dito, tinatali yan sa mahabang mahabang kawayan at dito nga dinadala. So mula pagkamulat ko, pagkabata ko, sa edad na 15 hanggang sa ngayon ako ay 52 anyos na, ito pa rin yung sistema na nakikita ko dito, na ito talaga ay tapunan ng mga ataol o kaya kabaong. So hindi na ako naninibago, pero maraming nagulat ng mga kapitbahay ko na meron pala talagang ganito dito sa amin, na ganitong senaryo na ang mga ataol ay nagkalat. Maraming nagtatanong sa akin, mga kaibigan ko, classmate, saan babarte yun na mga kabaong na yan? Ang akala nila mga kalagalag ay doon sa paanan ng mount na yon, kasi meron ding sementeryo doon sa Barangay Pawa. So dito lang to sa namin barangay, nakakalat, pero bihira ang may pumupunta ditong tao. Kahit ito ay open private property, walang bakod, kahit sino pwede pumasok, pero malimit na may pumasok dito dahil nga sa masukal, malalaki ang kubra dito, sawa. So natatakot yung iba. So sino ba naman ang walang hilig na pupunta dito? Tulad ko, napakahilig ko sa pumasok sa mga gubat, ay kaya nakikita ko to. Lalo na yung mga kaibigan ko na una pa naming paggagala dito, kumukuha ng mga kahoy, panggatong, nakikita namin to. So yan mga kalagalag, yung mga katanungan nyo kung bakit may mga ataol na kumakalat dito. Ayan, yan ay talagang dito itinatapon. Simula pa nung ako ay nag-edad pa lang ng 15 hanggang ngayong taon na to, 2026, merong mga kabaong na nagkalat dito. Yan mga idol, sana nasagot ko yung katanungan nyo at wala nang mag-PM sa akin sa aking messenger. Ang dami nagtatanong, bakit maraming nagkalat na kabaong dyan sa inyong lugar? Ayan, nasagot ka na mga kalagalag.